Saan talaga natin ginagaranti ni Lord yung pagiging anak niya. Okay? Yung pagiging anak. Okay. According to the purpose of His will. So, it is not the, sabihin natin, decision of the pastor, it's not the decision of maski sino pa man, even as ourselves. It's not our decision na maging anak ni God. Okay? We're not conscious of that. Pero si God, yun ang nasa isip niya. He really wants to make us as His sons and as His daughters. Okay? Bring us with you into His presence. Okay, no. In Him, you also who have heard the word of truth, the gospel of your salvation, and have believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, which is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. So, gaano ang guarantee, gaano ang warranty na tayo ay papuntang langit? It is through the work of the Holy Spirit. It serves as It is the work of the Spirit. No, sinasabi ko, ano ang guarantee? Guaranteed 100%. Wala nang iba tayong pupuntahan. Morning, good. Morning. Morning, sir. Meron akong inibitahan na pan. Mag-istorgal. Ano po ba? Wala pa. Sabi ko, 9. So, tignan mo, we are sealed. Okay? At ang nasa isip is Roman seal. You cannot break any Roman seal. Yes. Okay? You cannot do anything laban dun sa seal na yun. Otherwise, Papatayin ka lang. papatayin ka. Okay? So, kaya merong seal, ganun ka-strict ang Panginoon sa atin. Okay? Sinayuhan tayo ng Holy Spirit, walang pwedeng gumalaw nun. Walang pwedeng magtanggal nun. Meron, sir. Ha? Ang Panginoon lang. Siya nga lang. Pero Hindi may gagalaw. Pag nilagay ng Panginoon, yung seal na yun, Hindi siya forever na yun. Oo, hindi na siya nagdadalawang isip. Wala na. Hindi siya nagbabago eh. Okay? Siya rin mag-aalis. Pero pwede niyang tanggalin Ay, ngayon. hindi. Ganito. Wala nang tanggalin. Hindi niya tatanggalin kung ano yung kinabit niya. Ganon. Maski anong gawin mo, okay, naakala mo mawawala yun, walang effect yung gagawin mo. Kaya ngayon yung tinatawag, Pastor, na from darkness to glory, hindi talaga totoo na pan. Hindi totoo na, bakit bumalik siya? Siguro hindi niya pa panahon na talagang, hindi pa siya natatawag na talagang pan. Baka talagang hindi. Talagang hindi. Okay? So, it is a seal, at ang seal ay ang Holy Spirit. So imagine ko yung seal na yun, Holy Spirit. Okay? Minsan, mayroong sinasabi ang mga ibang tao, Makikip. ay, Welcome, Uncle. welcome po, welcome, good morning. Tulo tayo lang. Uncle. Okay. Mga siga sa Pagyon. At masiga ba sila? Sa Panginoon. Ako, Sobrang siga. mga ito. Okay. So anyway, nandito po tayo sa lesson na ang salvation, once na ang salvation ay sumaatin, once na ang ang Panginoon ay gumalaw at kumilos upang tayo ay iligtas, ligtas ka na talaga. Wala nang ibang pwedeng mangyari kundi talagang ligtas. Tinanggap natin. Okay? So, meron po kayong tatlong tanong. Okay? Pagka nag-apat, magbabayad na po kayo. Oo naman. Okay lang po yun. Maski ano pong tanong, pwede po. Okay? Kung kaya po sagutin, sasagutin. Kung di po, Brother Ed, sasagot. Okay. Anyway, we are in Ephesians 1, 5, 13, and 14. He distinct us in love, okay, to be His sons.
So pag sinabi mong this in, wala ka nang ibang talagang pupuntahan. Maski ikaw mismo maglakad ka ng maglakad, kahit saan ka dumaan, kahit saan ka magpunta, iisa uuwian mo. Magiging anak ka talaga ng Panginoon. Okay? Ang sabi sa John 8:44, ano? Ano sabi ni Jesus Christ sa mga Hudyo? John 8:44, mga anak kayo ng demonyo eh. Siya sinusunod niya. Okay? Yun ang ama ninyo. Sabi, kaya hindi nyo ako mapaniwalaan, kaya hindi nyo ako maintindihan. Okay? Mga anak kayo ng demonyo. Okay? Sabi ha? Yung sa Matthew naman, 7:22 hanggang 24. Ano yun? Sabi na, nagpalayas kami, nagpagaling kami sa iyong pangalan. Pangalan sa natin, Panginoon. Yung sabi niya, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Tandaan po natin ito. Maski sa Pilipinas, maraming gano'n. Maski sa mga bundok-bundok dito, ang daming gano'n. Nagpapalaya ng demonyo. Yung mga faith healers, nagpapalaya ng demonyo, hindi po ba? Okay? And even biblically, ang mga Pharisees, tandaan po natin, mga Pharisees, nagkaganon din sila, nagpapalaya din sila ng demonyo. Okay? Exorcism na yun. Nag-exercise din sila. Yeah. Okay? Now, paano nagaganap yung mga ganun bagay? Bakit napapaalis ng hindi naman Kristiyano ang mga demonyo? Parang hindi ito. Bakit napapaalis ng mga yung mga barang? Paano na yun? Barang din ba rito? Binabara. Yung barang, yung kulang, di may manika, tinaganyan. O kung saan di masakit. Diba? Kulang lang yun. Yung barang, iba. Okay? Ang ginagawa ng barang, halimbawa, ipis. Lalagyan niya ng ipis ng katawan mo. Okay? Tapos pagka ikaw ngayon ay pinagagaling na ng ibang mga faith healers, ang lalabas sa'yo, puro ipis. Nakakita niyo ba kayo ng gano'n? O yun. Nakakita ko nung ganyan, lumipad. Yung toyo mo, hindi dito, tapos yung lumipad. Isang bulati na Yan, bulati. O kaya ay mga anay, mga kung ano-ano. Okay? Taga-saan po kayo, sir? Taga-rito po. At taga dito. Baka natatakot ako, baka mukhang Iranian eh. Tapos Philippine eh. Ano yung grupo niyo? Anong pangalan yung grupo? Messianic. Messianic daw. Messianic. Tapos na sinabi Yung niya. pati yung sinabi ko tuloy yung pastor, yung kayong gumagawa ng katampalasanan, anong ibig sabihin ng katampalasanan? Okay. Just like sa Isaiah, ang inyong mga mabubuting gawa ay bistulang basahan. So in the eyes of God, halimbawa, nagmura ka. Halimbawa, gumawa ka ng isang bagay na ayaw ng Panginoon. Katampalasanan po. Okay? Offense. It is an offense kay God. Yung mga ganon. Halimbawa ay binastos natin yung matanda. Okay? Katampalasanan. Halimbawa, nagturo ang isang tao nang hindi naman talaga galing sa Bible, kundi galing lang sa kanya. Katampalasanan. Kasi nilatag niya yung preceptive will niya eh. Kung kinontra mo to, tinampalasan mo yung kagustuhan niya. O yun, Yun ang nilabanan mo. Okay? Akala mo, umubra ka sa Diyos. Walang umubra. Pwede yung nasa upper, yung sinabi na yung gumagawa na ng kalikutan ng Panginoon. Yun lang ang pagigtas. Ang problema po natin, sino ba ang gumagawa ng kalooban ng Panginoon? yung mga yung nananampalataya, yung mga pastor, sabihin na natin mga pastor. Huwag hindi pastor. Maraming pastor pumunta ng impyerno rin. Yung gumagawa. Yung iba nga, bishop pa eh. So hindi po mo pastor, automatic pupunta ng impyerno ay ng langit. Hindi ko mo Christian. Sinasabi, Yes. oy, Christian ako. Hindi lahat yun pupunta ng langit. Ano ang sabi ng Panginoon? Lord, Lord! Okay? Nung nandun kami, nanalangin kami, nag-speaking in tongues, kung ano-ano ginawa namin. Ano sabi ng Panginoon? Hindi kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Ang ibig sabihin,
Hindi sila dinistinct ng Panginoon para mapuntan lagi. Pero ginagawa po nila, ginagaya nila, at nagagaya nila yung mga ginagawa ng iba na akala mo Christian. Okay? Akala mo moved by the Spirit, pero hindi. Okay? Tulad ni Lydia. Ha? Tulad ni Lydia na binigyan pa ng worshiper of God, pero Worshipper of God. hindi pa pala bukas yung puso niya. No? Yes. At hindi pa Christian, hindi pa Hindi born pa again. talaga born again. Si Lydia. Okay? So, iba pa kayo ng being born again ka, ibig sabihin talagang ang Holy Spirit ay sumaiyo. Okay? Hindi mo tinanggap yun ha. I receive the Holy Spirit. Walang ganun. Okay? Hindi pwedeng maganap yun. Okay? Yung I receive the Holy Spirit, hindi pwedeng maganap. Bakit ka mo? O, ito drawing yan natin. Illustration. Yung isang tao ay hindi naman Christian. Wala siyang Holy Spirit. Ganon. Okay? Ang sabi nga ng Isaiah, lahat ng kanyang mabubuting gawa ay mistulang basahan. Bravo. So wala siyang magagawang maganda. Wala siyang magagawa ng ayos. Okay? Wala. Kaya lang may nakita maganda, nanampalataya. Yung tao. O saan galing yung pananampalataya? Saan ka galing? Sa heaven. Ay, palataya. So yung tao walang Holy Spirit, as I'm saying, hindi pwede na siya ay manampalataya. Okay? Dahil wala naman talaga siya noon. Wala siyang faith. And walang good work na makikita si God sa kanya. Okay? Pero nakita natin, nanampalataya, naniwala kay God. Nag-sinner's prayer. Nag-profess pa. Okay? Nag-sinner's prayer pa siya. Paano yung nangyari? Magmula dito sa hindi sa Kristiyano, hanggang siya ay nagko-confess na, nagpo-pray, nag-ano na siya. Nagsasalita na siya ng mga magagandang salita. Paano nangyari? Yung dito, hindi pa siya pwede nun na gumawa ng gano'n. Manampalataya kayo at kayo ay maliligtas. Walang pwedeng tao na manampalataya ng basta-basta. Okay? Ang sabi ng Bible, we are all dead. Patay tayo. Okay? O paano siya dumating doon sa nanampalataya siya? Nag-sinner's prayer pa. At ang sabi, bautismohan niyo po ako. Okay? Paano nangyari yung ganun? Merong sudden shift. Di ba? Sa person niya. Ano nangyari? Paano mangyayari yung ganun? Yung iba kasi gumagaya lang eh. Gumagaya lang sa trend o sa agos para makilala sila. Kasi doon nga magkakaiba eh sa intention. Doon mo makikita rin yung intention na yung iba gusto lang nilang ma-recognize sila as Christian. Pero sa totoo lang, sumama lang naman. Yung una mong napuntahan ng church, napasukang church, hindi ka pwedeng matawag na Christian kung hindi ka nagtataglay ng mga marks of a Christian. Okay? Mark 16, tingnan nga po natin. Mark 16. Yes. Uminom ka ng lason. Sabi dyan eh. Mark yan ha. Mark 16. Hindi yan bongbong ha. Hindi yan Marcos ha. Ano sabi po sa Mark 16? And then, okay. Ito po ang ating titignan. Mark 16 verse 15. Ay, ito yung kasama sa kwan. Unreliable na kwan. Minsan, nung nagtuturo ako sa sayangan, mga Baptist ang tinuturuan ko nun eh. Ang hawak nila, King James Version. KJO sila. King James Version only. Okay? Ay. Sabi ko, naniniwala ka ba na talagang KJO lang talaga ang binigyan ng Ito lang bastos ng Panginoon?
Kala ko ba Baptist to? Ay, hindi. Hindi. Ay, ito, Awang nga ron, Baptist. naburak. Iso nga inubliban. Hindi naman o hindi na. Okay. Mga Baptist kay Deo. So sa King James, dire-diretso yung pag tinignan mo. Okay? Walang notation, wala. So, King James. sigurado ko baka kung gano'n, naniniwala ka sa King James. Na ito lang ang talagang kinasihan ng Panginoon. Ito lang ang na-preserve ng Diyos. Oh yes, so, yes. O sige, so pinatingnan ko sila dito sa Mark 16:15. Ang sabi dito is this. Okay? I'll be starting with 15. Then he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. 16. Whoever believes and is baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned. And 17, these signs. Ito mga signs na ito, ito mga tanda nito ay magiging tanda doon sa mga talagang nanampalataya at naniwala. Okay? Ano-ano ra yun? In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. So, naniniwala ka King James lang ha. Kung naniniwala ka, dapat paniwalaan mo na ang Bible is authoritative. Tama po ba? Maging authoritative yan. So, ito ngayon. Ikaw, okay, meron ka bang sign na ikaw ay dalagang believer? Pero ko dun sa tao na yun, sa pastor na yun. Okay? Ano sign? Pastor, sabi sa akin, in my name, they will drive out demons. Can you? Tahimik sila. And then, ang sabi pa dito, they will speak in new tongues. Ay sa kanila, ang position nila, ang tongues is of the devil. Pastor, kinakabahan ako Sabi nga gano'n, Pastor na, buti lang namatay na. Hindi, at least hindi na siya pwedeng makaangal. Sick ng lagi. They will pick up snakes with their hands. O yan, kapag gano'n. Ikaw pa ang hahawak sa ahas, hahawakan mo pa siya. Kaya mo? Basta talagang kinakabahan ako. Hindi gano'n. Sabi kong gano'n, hawak na hawak niyo parati ang King James, ito ay lumabas sa King James. Okay? Kasi walang notation siya doon sa King James. Ba't ayaw yung gawin? Kung naniniwala kayo na yan ay talagang sa Diyos. Okay? Kasi nga tinulig sa nung mga nito, Matthew 7. Hindi, ito sabi the earliest manuscripts and some other ancient witnesses do not have verses 9 to 20. Yes. To 21, 20, Okay? yes. So, ang malaki ang probability na ito ay naidagdag lang ng mga editors, ng mga scribes, nung kanilang ginagawa ang manuscript. Sabi, other mas authoritative na mga mga manuscripts does not contain itong mga ito. Naka-footnote dito. Okay? May footnote kayo. Ewan ko sa inyo, kung may footnote. Meron. Meron po bang footnote yan? Wala. Ito meron. Okay? Ang NIV, I believe, meron din siya. Meron. Oo. Okay. Thank you. So, papasok tayo ngayon sa authority ng Scripture. Hindi lahat ng part na nakikita natin ay automatic. Pwede na natin officially ay ituturo. Kaya ko po nasabi, from experience, yung unang-unang kong church, yan, ang experience. Wala kang Holy Spirit kung hindi ka nagtatangs. Kaya meron silang ginagawa na Life in the Spirit Seminar. Okay? Kung sino ang may gusto ng Holy Spirit, a-attend sila dapat ng Life in the Spirit Seminar. Okay?
Tapos pag nandun na, taas ninyo ang inyong kamay. Oh, Okay? Ilabas ninyo ang mga boses. Yung iba ang ginagawa, yung daliri. Papasok sa bibig. Ganon. Yung iba igaganon. Okay. Ang gising. Okay? So, again, pagdating sa theology, hindi po tayo pwede mag-pray ng any belief or any theological construct from this kind of verses. Okay? Ito, sabi dito, it does not appear in more reliable manuscripts or older manuscripts. Mahalaga po yun eh. Okay, ano ibig sabihin? The time of Jesus Christ ito. Okay? And then, habang siya ay nandito, nagtuturo siya, na i-record naman yun. Nagiging oral tradition yung mga ganun eh. Okay? And then, nung nawala na siya, ang sabi ng mga tao, kailangan sulat na natin yung ating oral tradition. So, naisulat. Okay? Ang problema ito, yung mga sumusulat, wala na si Jesus Christ. So, maaring may dagdag, maaring may nabawas, maaring naiiba ang kanilang ginagawa ng words. Okay? So, hindi natin ngayon malaman ang original na manuscript. Okay? Hindi natin makita yung original. Nawala na lahat yun, yung original. Okay? Ang narito ngayon sa atin, napakarami yung mga ika-ngayon copy. Mga transmissions ng mga ano-ano mga naisulat. Yung iba doon, mayroong dagdag. Kung sino yung halimbawa sumusulat, may naalala halimbawa, yung pagkakataon na ito, may naalala siya. Sinusulat niya yung mga additions na pero yung iba, wala. So, dire-diretso lang sila. Kaya, pagka ikaw ay gagawa ng halimbawa, sarili mong pag-aaral, okay, gusto mo talagang mag-interpret ng tama, maging exegetical ka, titignan mo rin. Baka yung iyong nababasa sa mga versions, wala sa original. Okay? Kaya mas marami na i-compare mo yung iba't ibang versions. Okay? Kapag ka na-compare mo, dun mo lang makikita kung ano yung common dun sa mga iba't ibang mga versions na yon. So kung ano yung common, sulat mo na yon. Then dun ka gumawa ng prime, ika nga yung ano ko na, ika nga unang-unang mga observations. Yun lang muna. Okay? Tapos, titinlo pa ang ibang part ng Bible. Kung sinasabi din ng ibang part ng Bible, ibang books ng Bible, yung iyong observation, o yun, pwede na siguro. Ganun talaga dapat kasi importante na walang kontrahin na parte ng Bible yung interpretation mo eh. At hindi lang yun, dapat ay ang kabuuan ng Bible uma-agree Oo, nagkakaisa. doon. Hindi pwede kulang. Okay? Like for example, saan yung whatever you pray for, okay, if you believe, it shall be given unto you. Saan yun? Mark. May ganon, si Mark. Pero hindi mo na makikita sa iba. Okay? So ang iba ngayon, ang ginagawa nila sa pagtuturo, kung anong hiligin mo, ibibigay sa'yo kung maniniwala ka lang. Okay? Ang tawag doon, biblical theology. Okay? Paano magiging biblical theology? Kay Mark, yun ang sinabi niya. Pero hindi naman lumalabas sa ibang mga writers. Yun ang biblical theology. Kung ano yung makita mo kay Mark, kung ano yung makita mo kay Luke, kung ano makita mo halimbawa kay John, kay Peter, okay? Kung anong mga books yun, yun yung biblical na theology. Pero mahirap po ang biblical theology katulad nun. Yung prayer mo, you only believe, mapapasayo. Meron pa bang mas mataas na turo doon? The one who prays should not doubt because
Oh, Hindi yan. mo makukuha Okay. yung double-mindedness mo. Okay. Meron pa bang mas mataas na turo doon? Ang Bible. Ano po ang mas mataas? Yung ating Diyos pangalan ng Panginoon, napakataas na yun. Also, sige, i-develop. We're talking about prayer here, ha? So, prayer, yung Standard. sa holiness, instructionist ng ating Panginoon, dahil absolute. So, pag ang prayer natin is sinful tayo, hindi siya umagraro sa ano, ako dito lang. Oh, di lang tama yun, di ba? The will of God. If we only ask the will of God, or if we only ask dinamanded na talagang ito ang will of God, maaari na mapasayo. Maaari magkaroon ka ng positive answers dun sa panalangin mo. Okay? Kasi, kabuuan ng Bible, it is always the will of God na nangyayari at nagaganap. Your will, di ba sa prayer na tinuro? Pray in this manner. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. So kung ikaw ay talagang tunay na disciple, ang ipipray mo, ang hihingin mo, yung will din ng Panginoon. Mas malaki ang chance, mas malaki ang batting average, mapapasayo yung hinihingi mo. Okay? Kaysa doon sa sinasabi ng Mark, kung anong gusto mo, bibigyan mo, kasi bibigyan ng Panginoon. Oh, wishful thinking na yun. Okay? Katulad doon sinasabi ko, sa Tondo, sa Paho, yung isang nandun doon, may pera siguro, ano nangyari, Pastor, mag-pray tayo. Ano po gusto niyo mag-pray? Gusto ko kumuha ng kotse. Okay? Hihingi ako kay God ng kotse. Kaya ako naman nung araw, nung mga panahon na yun, hindi naman ako aral eh. Okay? Pangako ng araw eh. Okay, malay ko. Basta yun na sinabi ng pastor, kung ano raw hingin, bibigay. Ika, sige, mag-pray tayo. Pero, ilagay mo muna kung anong brand, tapos kung anong kulay. Ganyan. So, very specific. Yun ang mga turo nung araw eh. Okay? So, prayer kami, prayer. Siguro nakaka-4 na linggo, 5 linggo. Wala pang nangyayari. Tapos nung sumunod na linggo, sinalubong ako. Batero ka! Answer prayer na ako. Nang ano? Yung kotse. Akala ko dineliver or what? Andiyan na. Bakit? Na nag-iinip ako kagabi. Tingnan mo. Dineliver daw yung kotse. Anong kulay? Kasi nagandang naman eh. O di kung ano yung kulay na hihingi eh. Andoon. Okay? Ano yan? O di kung ano yung brand na hiningi namin, yun din ang napanaginipan. Ito ang problema. Parang paano dineliver? Basta din na nila ito, nakabalot ng plastic. Nakabalot ng plastic. Okay? Eh, pero hindi, ang actual na problema ito. Yung lugar nila, walang kalye. Squatting. Yan. Yan ang problema eh. So, yun mo, wrong application. Yung mga hiniling mo, wala Wrong application niya. Siguro, dapat yung hiningi muna siya ng bahay na may garahe. At saka may hindi kalye na pwede daanan ng sasakyan. Okay? At saka pag-aralan mo, walang brand new na sasakyan na naka-plastic. Doon makikita lang natin kung si tao na kausap ko, materialistic pa rin siya. Oo, totoo. Yun ang totoo doon. Yun ang punto doon. Tama. Nasa laman pa. Ang mga hiling niya. Dahil hindi naman talaga wilugad. Yung panalangin na to, Lord, pagpalain mo ako ng sana marami para itulong ko sa iba. Hindi ba pwedeng idiretso na lang sa kanila? Dadaan sa atin. Baka makarinig siya ng boses. Bila kita magbubola pa siya kumain ka. Anak ka rin ng Diablo eh. Di ba? So, asan si God? Asan ang knowledge ng mga tao kay God? Doon tayo namumulprema. Okay, kung ano-ano ang hinihingi sa Diyos na hindi naman nila kapalala. Okay? Baka mamaya,
magmilagro ang Panginoon. Lumabas yung kamay ng Panginoon. Galing dyan, halimbawa, lumabas. Nung tumapat sa'yo, kinatungan siya. Sa isang ulo mo. Masyado kang makasarili, masyado kang materyoso. Wala sa tama. Kasi bago tayo humingi, dapat ibigay natin muna yung para sa Diyos. Di ba, mas maganda yun. Simulan mo na, simulan mo na. Bago tayo humingi. Simulan mo na. Yung nananarali na asawa niya, yan, bigyan mo daw yung pinag-treat. Mukhang wala yan ang pinarinig na ito eh. So, anyway, yun ang sinasabi natin sa theology, dapat yung kabuuan ng Biblia nag-a-agree dun sa iyong ginagawa. Okay? Nag-a-agree sa iyong ginagawa. Now, kagaya ng ating binabasa, kasi nandito pa rin tayo sa perseverance of the saints or preservation of the saints. Panalangin ka ng panalangin, panalangin ka ng panalangin. Kaya lang, ang mga nangyayari sa iyo, mga negative, Taran, hindi ka balitaran, talagang negative. malayo. Okay? Di ba, may business ka, palaguin mo ko ang business. Abay, imbis na naman ka, pababa, hanggang indirect ka na. Laki na ng utang mo. Okay? Will of God ba, halimbawa? Ang bilis natin, hindi. Hindi natin alam. Ang sabi, ano sa akin kanina dito? Yung patungkol sa mga temptations. No temptation is overtaking you that is not common to man. But God is faithful and He will not let you be tempted beyond your strength. Okay, so matuto tayo. Halimbawa, umaabot tayo sa problema, umaabot tayo sa mabigat na buhay. Okay? Huwag mo agad sasabihin, hindi will of God to end. Oo. No? Okay? Maaring talagang nasa kalooban ka, nasa gitna ka ng kalooban ng Panginoon. Pero iba ang gusto niyang mangyari. Kaya ka pinagkalooban ng ganyang klaseng experience. Ano sabi dito? But with the temptation will provide the way of escape, that you may be able to endure it. Yes, siya rin ang magbibigay sa'yo ng So kalakasan na ano ang sinasabi dito? Pinababayala tayo ng Panginoon doon sa gano'n. Anak ka ng Diyos, ha? Anak tayo ng Panginoon, lahat tayo pumunta ng langit, ha? Pero minsan, pinababayaan tayo ng Panginoon sa kawalaan o kaya sa kakulangan ng buhay, sa sakit or what, para matuto tayo. Para lumabas yung endurance natin. Perseverance, endurance, even self-control, even kindness, even goodness. patience, lahat. Doon sa gitna ng kawalaan na yun, meron gustong palabasin ang Panginoon. Okay? Kaya nga, yung estado natin, magbuhat tayo ay na-save, hanggang sa glorification. Ano itong process na ito? Sanctification. Yung sanctification, yun yung inaayos tayo ni Lord. Binabago tayo ng Panginoon. Okay? Tinatanggal yung katulad ng mga Hebreyo, yung mga Israelita, tinanggal ng Panginoon ang kanilang pagiging isip na slave. Tinanggal ng Panginoon ang kanilang puro lang asa. Tinatanggal ng Panginoon yung mga gano'n. Okay? Lalo na yung mga yun, umaasa sila. Pero mo, slave, kalilang kanin lang. Pero kung buhay nila, binigay nila doon sa mga taong yun. Nung ang Panginoon ang nagdala sa kanila, sa ilang, sa wilderness, they cannot trust God. Reklamo pa. Nagre-reklamo pa. Okay? Kaya gusto ng Panginoon, alsin mo yung iyong dependence sa tao. Ilagay mo ang iyong dependence total kay God. Yun ang gusto din sa atin. Even up to now, ganyan doon. Ganyan din. Okay? Even up to now, yun po ang programa ng Panginoon. May isa pang mali sa prayer, Dok, eh. Yung lagi nang pinagpapanalangin na, Lord, ituro mo sa amin ang mga dapat naming gawin. Lord, ituro mo ang dapat naming... nandito na nga, ayaw niya naman mag-aaral ng Word of God. Meron pang isang mali. Meron pa. Seek Him first, the kingdom of God. Oo, meron pa. Lord, tanggalin mo po yung pagiging sinungaling ko. Tanggalin mo po yung pagiging makasarili ko.
tanggalin mo po yung wala akong tiwala sa iyo. Tanggalin mo po. Tanggalin mo po yung aking pagiging salbahe. Okay? Ano ba sabi sa Colossians 3? Yung panalangin niya yun, parang siya gustong tanggalin ng Diyos. Siya na lang yung tatanggalin eh. Para matanggal yung tatanggalin na lang siya. Hindi, mali nga eh. Mali Meron nga eh. gano'n, lang eh. Hindi nga pwede. Okay, meron mga gano'n. Lord, alisin mo po yung yabang ko. Yung mga gano'n. Ang sabi mismo ng Panginoon, ikaw ang mag-alis sa mga ganyan sa sarili mo. Repent. Oh. Ano sabi ng Panginoon sa Colossians? Ubarin mo. Ubarin mo. Put off. Okay? Hindi yung hihingin mo sa Panginoon. Ano ka, Senyor? Ang gusto mo, Panginoon pa, magtanggal ng damit ko. Damit ng kasalanan. Oh, maraming prayers talaga na hindi ayos. Pag ano so, pag-uhin niyo ako. Tulungan mo. Siguro mas maganda, Lord, I am submitting myself. Baguhin mo po ako. Yun, siguro. How about, Okay. Doc, yung lead me to your purpose? O pwede yun. Kasi hindi, maski sinong tao dito sa atin, hindi nakakaalam ng purpose ng Panginoon. Remember, ang purpose ng Panginoon, mayroong general purposes ng Panginoon, meron naman talagang specific, individual lang. Okay? So siguro ang sinasabi ni Tere, yung pang-individual na purpose ng Panginoon. O yun, okay yun, yung gano'n. I-lead mo po ako, Panginoon. Kasi kung hindi ka i-lead ng Panginoon, kung saan ka mapupunta? Kung saan ka mapupunta? Okay? Baka mami nasa dating daan. Baka mami, kibuloy ka o what. Yun ang babasahin niya lagi, John 14:6. Kasi sabi niya, Elitzer. Ano no? John 14:6 lagi ang babasahin niya. Ayaw daw. Ito rin dala. Kasi si gusto niya, Elitzer. Pero okay naman yung gano'n. Anong oras? Hayaan mo si Anong Lord. oras? Hayaan mo si Lord ang mag-lead sa atin. Gagawin mo makasama. Okay? You will be done. Ang problema natin, minsan siraulo talaga tayo eh. Amen. Gumagawa ka ng plano sa sarili mo, di ba? Kaya nag-iisip ka, ito maganda pa sa akin. Sulat. Then naisulat mo na, naayos mo na. Lord, i-bless mo nga po, Panginoon. Prayer request. Ang haba ng listahan namin nun. Pililehan pa. Kung talagang gusto mo ng ganon, Lord, ikaw na po ang bahala. Huwag ikaw ang gumawa ng plano mo. Kasi pag ikaw ang gumawa, sigurado punta kang impyerno eh. Panta. So, kasi, bakit may sinasabi yun? Bago niyo pa tingin, ba ang inyong panalangin? Pero kinakailangan yung subbitin mo pa yun. Subbitin pa. Yung panalangin, bago pa ninyo Yung pagsambit ng panalangin kay God shows you trust God. It also yung dependence, yung faith, kay ikaw ay talagang umaasa lamang kay God at hindi sa kung saan. So, sambitin natin. At saka masarap eh. Okay? Siya ang ama, di ba? Siya ang ama. Yung relationship, Sino sa atin dito ang ama? Expression. Ang sarap pagkakausap ka ng anak mo. Yes, expression of relationship. Okay? Lalo na yung anak mo. Ay, meron po akong problema. Baka naman pwede mo akong matulungan dito. Okay? Hindi ka natutuwa dahil may problema siya, hindi. Natutuwa tayo bilang mga ama dahil nagtitiwala si anak sa atin. And maski siya ay malaki na, okay? Maski siya ay malaki na, yung kanyang trust nandun pa rin sa atin. Ang sarap ng gano'n. Nakalagay naman talaga doon na present your request of education before. O yun nga yung natao eh. Okay? Ipinipresent nila, tapos na. Sila yung gumawa ng programa nila para sa buhay nila. Tapos pag hindi na nila pantay, may sarili pa rin nilang plan. Pero pagkatid mo, is it okay na gagawa ka ng sarili mong plano? Tapos hihingi mo ang Panginoon, i-bless ka. I-bless yung plano mo. O mas maganda muna yung Lord, kung ano po ang kalooban mo. Yun po ako. Yun ang maganda talaga, Dok, kasi hindi ka nadilismaya. Yung acceptance, Pag hindi nila natanggap, sisihin pa nila ang Diyos. Doon sila nadilismaya pag minsan sabi nila eh.
Ano ba yung trust? Kaya lumala. Ha? Yung trust na sinasabi niyo. Ano pa man ang mangyari, maski wala yung answered prayers na gano'n, Tipesa, parang tipesa. andun pa rin ang ating pag-ibig sa Panginoon, nandun pa rin ang ating pag-asa sa Panginoon, nandun pa rin tayo sa Kanya nakatingin, tinitingala. Okay. Maski wala tayo, ha? Yung trust na yun, yung trust. Yun ang trust, total. Kaya pala doon ginawa ng public yung trust condom. Doc, excuse me guys. How about kung asking help, parang, Lord, help me to glorify you this day. Help me to honor you this day. Asking help kasi palpak na tayo, di ba? Pwede tayong pumalpak this day na hindi natin, we would not able to honor God or glorify Him with our ways, gano'n. Pwede mo. Help me to glorify you. Yes. Pwede. Ako para sa akin, very, very much acceptable. Kasi yung pagsasabi mo na, help me to be able to trust you, to honor you, to glorify you, meaning, talagang dependent ka sa Kanya. Okay? Talagang dependent tayo sa Kanya. Na alam natin, He is in total control of our life. He can guide us. He can move us. Okay? He can control us. So much so na yung mangyayari, yun ang talagang kalooban niya. And because of that, yun, ginagawa natin na glorify siya. Alam niyo pa ba yung aboda? Aboda. Aboda. Worship. Okay. Worship. Galing, ha? Yung work mo, Worship. yung mga ginagawa mo, is also a worship to God. Yun ang aboda. In other words, sa English, merong English term na ginagamit din tayo eh. No? Yung consistency. Kung ano yung sinasabi mo, yun din talaga ang laman ng puso mo. Okay? So kung ang puso mo ay talagang gusto na mag-glorify si God, gusto na talagang i-honor si God, gusto na i-worship talaga si God, ang mangyayari, yung lahat na gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, saan ka man magpunta, it's always a worship unto God. Aboda. 24/7 yun. 24 hours, 7 days. Kaya nga kapag ka nanalangin na ako ng umaga, kahit anong mangyari sa buong araw na to, wala na akong reklamo. Wala kang reklamo. Yun yung isang nawawala sa atin eh, pagka pinagkatiwala mo na dapat lahat, huwag kang puro reklamo na. Pagka pinagkatiwala mo, hindi ka na dapat magreklamo. Oo, yun ang nawawala talaga. Good or Kasi bad, kasama yun. ano? Alam mo na, dapat. Kasama din yun. Good or bad. Papunta ka rito, na traffic. Hindi nyo naman sa traffic. Pastor, kanina pa 3 oras sa bago. Hanggang yun, nandito pa rin ako. Pero, di ba? Pero, come to think of it, hindi ko kayo pinatatamaan na. Alam mo may klase. Alam din may klase. Skulaso. Eh, kung anong oras pa kayo gumigising? Patamaan na lang. Kaya naman yun. Disiplina yun. Alas 7. Diligent. Okay. Hindi katangahan yun. Ginusto yun eh. Hindi katangahan yun. Hindi, tamaan yung sabi. Tamaan. Hindi yan okay. So, part ng Hindi aboda. pinapatamaan, sabi. Part ng aboda. In other words, sa New Testament, ang kanyang ang kanyang kumagay pinsan, in all things give glory unto God. Alam niyo, yung Sunday, part ng worship mo yung maaga ka. Maaga ka. Siya yung nagsisimula na yun. Actually, hindi pa eh. Sabado pa lang, nihahanda mo yung damit mo. Di ba? Nakapamili ka na para sa pagluluto na maagang maaga ng Sunday. Para pagka umatid ka, pumunta ka ng church, maaga ka, early ka. Hindi ka late. Di ba? Tama-tama, hindi ka rin aalis basta-basta hanggat hindi mo natatanggap yung blessing ng pastor. Pagka ganun na, na-bless na lahat, tsaka ka umuwi. O meron ka ng pagkain, dahil na ihanda mo na.
aboda. Saka hindi dapat pinag-aantay ang Diyos. Sasabihin ng mga Sa grace. during, Sabi naman ng Panginoon, sabi ng mga tao, gracious naman ng Diyos. Labo naman ng Diyos. Pero sa paglawak ng pag-intindi rin, kung iintindihin mo rin yung sovereignty ng Diyos para sa buhay ng mga kasama, kasi doon minsan nagkaka-issue eh. Yung siya, ang tinitignan mo. Yung alam mo yung puro tayo kung nasa kasama natin, noon may ugali ako na gano'n, inaamin ko. Parang bakit si ganito, ganito? Bakit si ganito, ganito? Yung pala, kung hindi mo yung iisipin na gano'n, intindihin mo na may pinagdaanan siya and lumawak yung pag-intindi mo na binantayan naman siya ng Diyos, ang pinakamagandang gawin mo na lang sa mga kasama mo, ipanalangin mo sila. Panalangin. Yun lang talaga. Kasi sarili mo na lang muna yung intindihin mo, huwag mo na lang parang i-judge mo tuloy yung iba na Show you care sa kanya. kaya Kagabi, nandun kami kailangan Joanna, tapos sa isang barkada niya. Nandun. May kasama kami, na matagal lang kasama doon sa Bible study, pero parang maliwala eh. Ganon. Tapos nung yung may palaspas yung dito, dinudumihan. Ash Wednesday. Ash Wednesday, ang laki ng kanyang ash dito. Dapat kung sa Bible study, Hercules eh. Lagyan ng buhay mo. Ano ba, ang dumi na mukha mo ah. Ginanong ko. Ba't nagpalagay ka ng uling? Sana ako yung naglagay ng damit na ano mo, dumi. Ganon. Pero ma-attend rin siya. Okay. Kagabi, it's different. Nag-Bible study kami. Tapos nung natapos, nag-pray kami. Corporate, lahat. Nag-pray. Pinuntahan ko yung taong yun, yung babae. Kamusta ka na ka? Eh, baka naman pwede humingi ng prayer lang ang hihingin mo. Ako gano'n. Dika. Ano ba gusto mo ipag-pray? Marami raw siyang problema, marami raw siyang gano'n. Tinabi ko sa isang lugar. Tapos nag-pray kami talaga. Okay, nag-pray kami. Niyamiyan ng konti, umiiyak na yung babae. Marami ang problema. Hindi, first time niya na maka-encounter siguro ng ganong klase prayer. Maski uma-attend na siya, uma-attend na siyang matagal, ganon. So doon lang siguro niya na-feel yung empathy. Doon lang niya siguro na-feel na somebody cares. So pinag-pray siya. Ay yung mga kasama na kanya, sila Joan, sila usap-usap, pag-ingay pa eh. Nung naramdaman niya na pinag-pray namin yung babae, tumahimik sila. Tapos lahat sila, ginanong na yung babae. May tumilas yung balon ng spirit. Nilehens na yung babae na yun. Ganon. Kaya ng konti, yung natapos na. Talagang umiiyak na yung babae. Ganon. Okay, so ano ang gusto kong maging lesson? Yes, nakakagawa tayo ng hindi ayos. Minsan meron tayong mga actions na nakakainis. Pero as Christians, okay, ipakita rin natin yung ating care sa kanila. Baka meron ng dala-dala eh. Baka may bigat na nararamdaman. Yung tao na doon sa kanya, okay, na pagka meron siyang mga bigat, hindi niya kaya. Ang kulit. Okay, ang kulit. So, isa yun siguro sa manifestation na he or she needs something. Okay, he or she needs something. And we have everything that others may need. Prayer. So, gawin mo. Pa-pray mo. Yeah. Okay? Hindi natin alam ang kilos ng Espiritu Santo. Saka si Ibibin, yung parang tomboy. O tomboy. Pinag-pray din namin kagabi. Ang dami na nangyayari doon sa lugar nila. Yung anak niya. Tapos basta mag-share ka na, o din nag-share ako. Okay? Ang sinishare ko, Matthew 24. Yung last days, signs of the last days. Umabot kami doon sa citation ni Matthew, sa Joel. And the sun, okay, will not give its light, and then the moon will not be that bright, you know.
Alam mo nangyari? Alam mo nangyari nung ina-expose ko na yun? Lumabas yung moon kagabi. Pulang-pulang-pula. Full moon. Full moon! Ang ganda! Lunar eclipse yun eh. Ha? Lunar eclipse. Yun ang ano ha? Yun ang lesson namin kagabi. Kaya ang ganda ng movement eh. Biblik Tapos ayun, tuloy-tuloy. Nag-prayer, pumatay ka dito, nag-prayer for the group, gano'n. Ayun na. Pati yung tomboy, sinasabi, Hindi mo ba yan? sana. Kasi ang aga-aga nag-post. Lord, salamat sa mga ginawa mo sa akin. Si salamat sa ginawa mo sa akin. Okay. So, let's just be sensitive. Magpa-train tayo na magpa-train kay God, okay, as a true Christian, as a true believer. Basta question. Yung bang nagpapatransfer ng gender, ay kaligtasan mo na. Yung, Yung ba, babae siya, nagpapalalaki. Kaya lalaki siya, nagpapalalaki. okay. Nagpapatransfer ng gender, nagpapalalaki. Okay, ganito, nagpapa-transfer, nagpapa-change ng gender. Di ba? Yung lalaki, pinapuputol, tapos ginagawa mo yung babae. Okay. Ewan ko yung babae, hindi pa ako nakakita na gano'n eh. Yung siya yung sa... Lagi naman ano. Yung Taginagoda, nagpapalo siya eh. Doon. Okay. Hindi po sila Kristiyano, di ba? Kristiyano. Kristiyan, hindi na magagawa yan. Of course, hindi. Hindi ko. Yung kumusta sa bata, di ba? Okay. Yan din, ano, kumas. So, hindi pa sila Kristiyano, ginawa nila yung gano'n. Nag-commit sila ng gano'ng klase mga kama, mga gawain na hindi ayos eh. Di ba? And then later on, naging Kristiyano. Okay? Talaga na-realize nila mali yung ginawa nila. Nagsisi. Okay, okay. Kaya lang ang problema, hindi na nila mabago yung physical na nila. Yan ang consequence. Consequence yun. Kasama sa sumpa ng kasalanan yun na ginawa nung una. Pero yung forgiveness of God, pwede silang i-forgive. Yes. Pwede silang bigyan ng grace of God. Pwede silang bigyan ng mercy of God. Pinagdaanan yun. Okay? Pero alam nila, sasuffer sila. Okay? Imagine mo dati, lalaki. Pero nung sa pader yun eh. Yung Janice Tempenko sa Laguna, di ba? Nagpapansin. Babae yun, mapansin. Nagpapansin. Charis. Tapos ngayon, ano lang. Kung bitihin na yung lalaki na yun, nakaupo na. Okay? Kaya kami kaligtasan ba yun? I believe afterwards. Kung talagang hiningi. Diba? Kung talagang humingi ng tao kay God, ipapatawa. Wala yung posible na Diyos. Kapalpakan niya yun eh. Lahat tayo ganun. Diba? Lahat tayo nagkasala, lahat tayo papak. Lahat tayo hindi ayos. Before, si Pablo. Tinilo si Pablo, di ba? Si Saul. Patayin na namin ito ha, si Stephen. Ganun siya eh. Okay? Approve sa kanya. Ako rin mga baro nyo, baka maramihan. O siya pang gumawag eh. Yung mga baro na bumabato. Okay? Pero he received forgiveness from God. Wala. Parang may record kami pastor na kanina. Na Ano dyan sa Mahalikan. Abali. Nagkamaling Kristo ako pati ko. Pero yung ano, isang nagkaroon ng Bible study doon na kakilala na. Lumabuna din siya na paano na bilang nakaraya ng Bible study. Tingnan nyo, specific lang talaga yung Nung naging born again siya, na born again, nawala din tayo. So for that purpose lang siguro, na mawin yung tao din. Marami gano'n. kaya ngayon hindi na siya Wala na. yung tulad may trace pa rin pero Oo. Parang si ano? Saan yung Si Ed Lapis. Sino si Ed Lapis? Diba? Si Ed Lapis. Ang boses ko parang mawa pa rin. Kasi nanamit sa inyo, ang mamatay, di mamatay. Ganun yun eh, si Ed Lapis. Okay?
Tapos, kasi kaibigan ko rin yun eh. Ako ganun. Yung kapangyarihan mo, tsaka yung influence mo, gano'n. Wala pa yung word na influencer. Wala pa yun. Ako pwede ka magturo eh, at marami pa kayo ginagawa sa iyo eh. Turo ka. Eh, siya mismo, hindi naman din nag-aral ng theology. Walang aral ng theology si Lapis. Tapos bandang siguro after 2 months. Alam mo, tuturo na ako. Ganyan. Talaga? Okay. Anong tinuturo mo? Siyempre, yung good rooming. Tapos nagtuturo raw siya kung paano kumain sa mga malalaking hotel. Eh di ba maraming mga pinggan, ay maraming kutsara, maraming tinidor, ganyan. Tapos kung ano-anong knife ang gagamitin. Okay. Yun, tinuturo mo yun, sabi na gano'n. Hindi pa rin nila kung dapat theology ang ituro mo, hindi yan. Bible man yung pala tinuturo. Bible manners, good rooming. Paano siguro ang tila, yung ganong klase. Sabi ko, hindi ka kung ganun, brother, sabi ko, hanggang sa pandemic, kasi pumoso siya. I was taking my doctorate. Ang topic namin, paano ma-achieve yung malaking membership ng church. Okay. Kasi Ed Lapis, malaking church yun eh. Daming tao. Good communicator yun. Oo. Hindi kayo communicate Palibasa, yun nga. Okay, let's go, gano'n. Okay. Eh, nagtuturo siya, sabi niya, ang Panginoon hindi exclusive ng salita ng Bible. Ang salita niya, hindi yan exclusive sa Bible lang. Nagsalita din yan sa Bhagavad Gita, yung mga Indians. Nagsalita din yan sa kung saan-saan tawag ito, mga denominasyon at saka religion. Nagsalita din sa mga Buddhist yan, ang Panginoon. Ganun ba, dahil magtuturo yan sa amin, sa klase namin. Okay. Tuturo yan. Universalist pala siya. Tapos raw, pag ang church mo ay maliit, hindi church yun, hindi sa Panginoon yun. Kaya tinuro niya, huwag kayong magbibigay ng offering sa mga church na maliit, ibigay niyan sa malaki. Sabi ko, huwag mong matuturo ng ganyan. Maling-mali ka. Wala ka sa Bible. So, maski famoso, maski influential, pero nakakapagnaya. Alam mo yung El Shaddai? Magbilate. Yung mga leader niya, dami ng leader. Alam mo ang kinukuha nila? Yung mga recording ng mga sermon ni Ed Lapis. Silang bumibili. Tapos pinag-aaralan nila. Ituturo nila sa El Shaddai. Reservation of sin. Oo. Yung sabi sa akin, kaya yung manage siya. Doon sila nakapagtayo doon sa church. Tapos nakapunta siya rito. Siguro pinagbawalan siya. Sabi ko, ano rin, mali na convert. At pagkila magturo, kung parang ilap, may tsura, talagang mama, may tsura. Pero mayroon ka rin yung place ng life. Siguro, talagang brilliant talaga siya. Articulate. Ngayon. magaling kayo. Pag-grupo ninyo, magaling. Tapos nung umiwalay, siyempre may personal association. Hindi na lang, maging yung Manila siguro, nanood pa naman ng concert ni Martin and Mila Nanico. May nakakita yung libro yata. Hindi si Pila to. Siguro ang hirap yan. Ang hirap tanggalin ng pagiging banig. Yung gano'n. Di fans siya siguro ni Martin and Mila. Nanood pa naman ng concert na hindi mapigilan siguro. May nakakita. Ayun, nagsisigila siya. Nawala sa pastor. At saka yung mga gano'n, prone
na magkaroon ng mga misinterpretation sa mga members. Pinakamaganda siguro, ano lang, iwas muna. Hanggat hindi nakikita yung talagang total change, iwas lang muna yun. Baka mamaya sabihin ng mga tao, ba't tinotolerate niyo yung mga ganyan? Yun ang problema. Okay. So anyway, balik po tayo dito. Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit of God, in whom you were sealed. Sealed. For the Selyado. For the Again, yung selyado na ito is, yun yung sign na come what may, langit at punta. Okay? Langit at punta. Dito sa ating nakita ganito, kailangan mo ba talaga yung talagang totally mabago ka ng buhay? Yes. Kailangan mo? Hindi ikaw magkabago sa sarili mo, kundi ang banal na Espiritu. Okay. Pagka nasa iyo Holy Spirit kasi yung tanong kong gano'n, ang effort nasa sayo, yung ikaw ang mababago, yun ang mahirap. Baka hindi mo magawa. Hanggang Yung ikaw ay magbago. Hindi pa ka talagang hindi magagawa. So it is the Holy Spirit na siya nagbabago sa atin. Ang nagsasanctify sa atin para maging kamukha tayo ng Panginoon Kristo Jesus. Pero hindi Holy Spirit. Kung wala Holy Spirit, Wala mangyayari. wala ka. Okay? Pero tuloy mo. Kasi sabihin mo pang holy. Ano gano'n? Kasi ano pang gawin mo? Impyerno ka pa rin. Okay? Pero kapag ang Panginoon ang nagbago sa iyo, wala yun. Wala. At pagka nawala ang isang bagay sa iyo, okay, permanently din yan nawala. Napunan niyo ba sa katawan niyo, sa buhay niyo? Dati lakas ng manigarilyo, 2.5 packs per day ako. Manigarilyo. Kung uminom ako ng alak, lalo na nakabenta ako ng mga traktora, ay ang taas ng beer, nilalagyan ng beer. Kala. Okay? Panahon ni Marcos yun, ang gandang magbenta ng mga traktora. Hindi ako magbenta ng isa lang. Kailangan mga 4, 5. Hinahanap ko yung mga asa pagkada mo. Okay? Ako bahala. Sige, mas tulad ng payments, ako bahala. Dati ko pala napulungan ba? Napulungan ba yung pastor? Sa ala. Napulungan sa mga business. Nasuntahan niyo eh. Lahat. Bisigarin pa ako nun. Doon na ako sa mga ako eh. Okay? Dalawa na tayo? Ang isa sa mga mahirap sa akin yung maalis yung sigarilyo. Yung alak, sandali lang eh, wala eh. Pero sigarilyo, nung babasa na ako ng Bible eh, nasa loob na ako ng kulambo. Tapos may ashtray ako dito. Tapos nabasa ko, ang sino mong sumira sa kanyang katawan, ang Diyos mismo ang sisira sa kanya. O takot ko. Ang takot ko. Doon lang ako, Lord, alam mo naman talagang ayoko na sabi ko. Kaya lang hindi ko talaga magawa. Hindi ko talaga maalis. Okay? Yung sinasabi ko sa magkadugtong to eh. Okay? Ayun. It was only after 3 days na nag-pray ako ng gano'n, na naramdaman ko, hindi na pala ako naninigarilyo. Tulit. Kung ako lang, hindi eh. Sigarilyo, hirap pigilin ng sigarilyo. Adik ka talaga nun eh. Okay? So para hindi na ako manigarilyo, hindi na ako bibili. Hindi na ako Bibigay naman. Humihingi naman ako. Ikala ko may kibigyan. At least po, okay. Hindi eh. Kasi kasi namin lahat kami naninigarilyo eh. Paray, kaya natin sigarilyo, wala na ako, nauubos ako eh. Wala na akong pera eh. O yung kasama ko, sige. Ganun. E di hindi rin na po, mas lalo pa yata lumalakas pagka ganun eh. So, by ourselves, talagang hindi po pwede magbago. Wala. Pero since ang Diyos ang siyang nagbabago sa atin through the power of the Holy Spirit,
kahit yung alam mong mahirap na mahirap, nangyayari, nagaganap. Okay? Kung hindi ako binago ng Panginoon, hindi na spirito. Baka nang pipreach ako, puro mura. Ang narinig nyo. Okay? Eh, batang sampalok pa ako. Hindi ako mahilig kong t-shirt eh. Malakad kami sa sampalok, nakaubad kami. Tundo, buti pa tundo eh. Maporma pa mga tao, parang ganda ng mga t-shirt. Sa sampalok, hindi. Puro hubo. Hindi hubo. Parang t-shirt. Hubad. Ganon. So kung hindi ako binago ng Panginoon, pipreach ako, puro mura, tapos hubad pa yung pang-ibabaw ko. Hindi, sampalok, mas parang ano sabi, balik-balik. Yung 5 o'clock na sinasabi. Pero si God, suko mo lang yung ayaw na. Suko mo lang. Then, si Lord na ang bahala sa'yo. Alam mo ng Panginoon kung paano ka papatuloy. Okay? May Holy Spirit na gumagalaw at kumigil sa atin. At pagpasalamat ka, hindi dahil sa nabago ka. Pagpasalamat ka dahil sa Holy Spirit, yun ang proof na kahit anong mangyari, langit at langit ang punta mo. Langit. Okay? Sigurado kayo langit? Amen. Amen. Hindi pa si Lord. Amen. Hindi lang talaga yung meron. Kasi siguro kailangan may words. Diba? Ano may, Pastor, paano yung bulang-bulang Kristiyano, langit kung pupunta? Yung bola-bola. Oo, kasi- Yung bola-bola, sinasawsaw lang. Kasi ganito, sa Pastor, sopa. Marami siyang bola. Kristiyano na siya, hindi naman nakikita yung sa gawa niya, tapos hindi nakikita. Ang galing niyang mangaral, ang galing niyang maawit, ang galing niyang mag-pray, tapos hindi Hindi, mo wala na. nakikita yung kaningningan ni Kristo at yung talagang paggalaw ng banal na Espiritu sa buhay niya. Kristiyano lang siya pag nandun sa Bible study. Kristiyano lang siya pag nandun siya sa worship. Kristiyano lang siya pag araw ng linggo. Kristiyano lang siya pag may prayer meeting. Pero pag wala na, sa loob na siya, puro na negative yung ginagawa niya. So, Paano negative. laging pagpupunta nun? Puro negative na negative. Kasi hindi nakikita sa gawa niya, Pastor. Hindi nakikita. Alam niyo po ba alam niyo kung sinong mali? Ang tawag, ikaw. Yung tumitingin. Hindi, tanong ko lang kasi bumabagabag sa akin yun. Oo. Kasi ang tingin mo, Kristiyano siya, pupuntang langit. Ganun na nga ang nakikita natin, pero kung sinasabi mo, Kristiyano siya, ikaw ang mali. Yung mga tao na nagsasabi Kristiyano yun ang mali. Ako, tawag ko doon, Christian no. Christian, no. Hindi Christiano. Itanong ko lang, Pastor, kasi Hindi parang po- bumagabag sa akin. Yes, true. Hindi po siya Kristiyano lang siya sa... Yes. Hindi siya plastic siya na Kristiyano at hindi talagang nakikita sa kanyang gawa yung pagka-Kristiyano na Sa salita, hindi nakikita sa gawa. talaga. Yes, sa salita lang. Wala sa gawa. Kristiyano lang siya pag nandito sa loob ng church o panambahan. So, hindi po siya Kristiyano talaga. Ay, ano Kasi siya? talaga pong tunay na Kristiyano, yun nga po pinag-uusapan natin. Pagpupunta ba yun sa langit? Nagbabago. Pupunta ba yun sa Okay. langit, Pastor? Kaya nga po, ang sabi ng Panginoon through Paul, we are God's workmanship. Talagang binabago tayo ng Okay. Panginoon. Thank you. Kung ikaw ay Kristiyano, talagang mababago ka. Sabi sa Corinthians 5:17, ang sino We man are- nag-isa ay Kristo, Ay. siya ay bagong lalaman. Wala na yung dating pagkatao, siya ay bagong. Ganito kasi, Pastor, may kaibigan ako, kamag-aral ko pa, Kristiyano, pastor na siyang matagal. Tapos, akala ko, nakikita ko sa kanya yung kaningningan ni Kristo kasi ang galing niyang magsalita sa pulpito. Parang anointing siya. Parang, pero sa gawa pala, parang nagkamali lang akong kunti, tinidinay niya na parang tinatapakan na niya ako. Anong klaseng Kristiyano yun o pastor yun? Kristiyano Huwag po tayo magkakamali. Hindi po lahat ng nasa church ay pinanganak na muli. Okay. Hindi po lahat ng nasa church anak ng Diyos. Okay, Pastor. Meron po diyang dinasik ng demonyo. Okay. Hindi, natanong ko lang, Pastor. Hindi, tama po naman yun. Oo, Ano tama. nakakagulo sa isip yan eh? Yung mga nasa church, isip ng tao, Kristiyano eh.
Tapos makikita mo, ba't ganito itong salita nito? Ba't ganito itong umante? Ba't ganito ito? Okay? Baka mamaya asawa niya eh. Nagsasabi, sira ulo yan eh. Ganon. Kasi ang ating pananaw, pagka ang isang tao ay pumasok sa loob ng church, Christian na siya. Yun ang mali. Maling-mali po yun. Okay? Una sa lahat, ang Diyos lang ang may karapatang magsabi kung sino ang Christian at sino ang hindi. Amen. Tama. Okay? Paano yung mga nag-criticize? No? Sabi nila yan, mga yun. Ang sabi ng Panginoon, love, Kaya nga eh, ay criticism yung baka they love to criticize. Hindi ko si Paul, nung nasa, sa ano siya, paalis na ata eh. Yung mga taga-Pilipos tinawag niya eh. Yung mga leaders doon. Mismo sa pag-alis ko dito, mismo sa loob ng church, nandiyan ang Darating ang mga mababagis. mapapawis na Sa tingin meron sa inyo dyan. Ito kayo yung So, nasa church, Oo, Nelson. Meron sa inyo yung lilitaw na... pero hindi po tayo dapat maging absolute. Ito Ito po kayo ang yung lagi. consistent. Ito puntang impyerno eh. Wala pong ganun pa. Yung pinag-usapan natin kanina, sa activity natin. Sige po. Halimbawa, yung pastor na yun, kung pakinggan natin na theology correct, hindi naman siya nakikinggan ng wisdom na wala sa Panginoon eh. Maaaring Kristiyano siya, yung nga lang yung effect ng kanyang part sa sanctification niya, kasi gawain na niya dati, nung hindi pa siya Kristiyano eh. Hindi pa ganap. Hindi niya maiwasan na meron pa rin yung trace ng kanyang pagsalanan. Na isang banda, maaaring same din siya. Kasi, halimbawa, talagang sabi mo, kung nagsalita, theology ko rin yung sinasabi niya is, talagang galing sa Panginoon yun. Kasi ang Biblia talagang hindi naman malilinawan yan unless yung Holy Spirit ay nagkayo. Kasi nasabla, talagang yung pagiging gawain niya talaga na base pa rin niya, susunod pa rin. So, kung baby pa siya, baby Christian. Okay, tandaan din natin po ito. Ang Diablo, kabisado niya ang Bible. Okay? Kabisado ng Diablo ang Bible. Okay? Pwede siyang gamitin ng Panginoon para mag-evangelize. Okay? Doon sa mga taong hinirang niya. Pwede gamitin ng Panginoon ng mga siraulo na binigyan niya ng karunungan sa Bible para yung mga talagang hinirang niya, ang mga pangalan na sinulat niya, ay mapakinggan ang sinasabing good news. Papapasukin lang niya yung mga hinirang na yun sa loob ng church. Then itong taong ito na ginamit, pwede na. Pwede na eliminate yan. Pwede na eliminate. Kaya yung Kasi kahit na pastor, no, marami yan nangyayari pag nakatay sa pulpito. Para yung pulpito, ginamit din ng mga artista. Hindi, totoo to. Na mayroong mga pastor niya na umaarte. Babae man lalaki, may kung ano-ano umaarte, paiyak-iyak, kung ano. Pero makikita natin, pag ang buhay niya, wala naman pagbabago sa pagbabas na. Pero pag ako hindi hinalo nito, hindi ako maarte. Hindi, kasi nakalimutan ko yung buhay mo. Talagang ma-apekto Totoo na. Totoo na, nakaganon na yung mo. Ano po ito talagang nagagano? Oo, totoo yan. Nahihirapan. Talagang marami pong gano'n, maarte. Ginamit yung pulpito ko. Eh kung di yung Iglesia ni Cristo. Kaya yung mga member nila, gustong gusto sa iglesia, alam kung bakit? Ang sarap umiyak mag nasa church sila. Nag-iiyakan sila. Alam mo yung pag-iyak, psychologically speaking, kahit pa paano nakakaibsan ng mga problema eh. Kaya gusto ng iba nung umiyak ng umiyak. O di arte. Di ba? Arte. Maski sa Bible, ganito rin. Mga Christian churches, ang dami ng arte. Okay? Yan na din yung si Wilma Santos. Mga Kristiyano. Mga Kristiyano. Yan na din yan. Hindi. Wilma Santos. Meron tayo, meron sa Kristyanismo. Okay. May hawak siyang papel. Tapos ang berkana niya kulay violet. Okay. Kulay tangerine. Tapos maglalakad yun. Okay. At sabi siya ng Panginoon,
Alam niyo kung sino? Hindi niyo alam? El Shaddai. El Shaddai. Mike Pilate. Okay? Pero ang galing nun. Okay? Naloloko niya yung mga member. Ang dami. Yung galing kasi communicator yung hypnotize niya. Magdala kayo ng itlog. Isang dosena. Sa susunod na linggo. Lahat ng member, bibili ng itlog. Oo! Bibili. Okay? Tapos pagdating ng Sunday, itas niyo ang inyong mga itlog. Tatasin naman ng mga member. Okay? O ikaw, nasa kaliwa, hawakan mo yung itlog na nasa kanan. Nagagawa niya yun. Okay? Kita mo yung mga nakikipagtas. Kita mo yung mga nanloloko. Ginagawa nila kung ano yung sinasabi ng leader. Mali. Pag mali na, huwag niyo nang gawin. Birumin na. Magdala kayong itlog. Ano ang kinalaman ng itlog sa salita ng Diyos? Meron bang itlog na sinabi ang Panginoon? Ang nalaman ko ng mana. At saka yung bungko. Walang itlog. O wala nang mega. Wala na kang sinabi eh. Hindi, may business yata siya na itlog eh. May business siya na itlog. Tapos mga tao sa ko, talagang lahat naman. Nag-aaral pa yung iba nun ha. At marami nag-aaral. Siguro, pag nakita ng Diablo na praise of the power of prayer, talagang kung mali-mali yung hindi nakakala tayo mga tao, talagang Tuwa-tuwa ang Diablo. Tao na lang, pagpagtala ng tao dito. Tuwa ang Diablo nun. Okay? Tuwa ang Diablo. Pero iba pagdating. Taas nyo yung mga itlog. Taas naman. Hallelujah! Amen! Nasa kaliwa, hawakan mo yung itlog ng katabi mo. Ganun siya. Sa kaliwa, paano sa... Paano yung mga baklang walang dalang itlog na nakikinig? Anong ginawa kanila ito? Itlog na katabi. Hawakan mo yung itlog ng katabi. Itlog na katabi yan. Hindi, isa pa. Okay? Ako, I will not encourage you na magbigay ng inyong offering sa mga gano'n. Lokohan eh. Lokohan. Okay? Kaya lang sila, alam mo kung nangyayari. Okay? Ang dami nilang yung mga nagbibilang ng pera, yung offering. Kasi yung offering box nila, mga ganyan malalaki. 3 truck ang nagbabagsak sa luneta. Nung nasa luneta sila. Para ibaba. Okay? So, ang daming collection nun. Okay? Kung magpapapray ka, ibagsak mo lang yung request doon sa offering bank, pero lagyan mo ng pera. Ganun ang instruction, ha? Nag-exchange. O, ito na ngayon. Okay? Bibilangin na. Bibilangin na ng mga tao yung perang nakuha. Yung iba, totoo yun. Hawak-hawak yung mga basket nila. Pag nakita, 1,000, malutong. Buhay yun. Walang problema. Talagang, ay ako, talagang naman o ito ngayon, bakit hindi kasi kumbaga, hindi dapat bilangin eh. Yung nakolekta nila ng linggo, o kaya Sabado ng gabi, okay? Ang daming nagbibilang nila. Ang laki ng kwarto nila, nagbibilang lahat sila. Sobra ng isang linggo, hindi pa rin nabibilang lahat. Mabuti pa yung bangko eh. Okay? Natatapos nila eh. Ito talagang sa sobrang dami. And then subukan mo, magbigay ka ng cheque, ng offering ng cheque. Makiklear lang yun after 6 months or 5 months. Cross check? Hindi, ibig sabihin sa sobrang dami. Kukulaan yung cash. Hindi may cash doon, may nadupot na nga. O, din mo ha? Kaya sinasabi, kung yung mga tao ay nagigimik na loloko nila sa salita ng Diyos, maski yung ibang gawain, maloloko silang mabilis. Wala silang discernment. So, kasi nagsisigil ako sa Paranaque. Kapit tayo din si Diba? Oo, yan. Ipin ko niya. Sabi
multinational. Sabi niya ako sa multinational. Sabi niya, hindi yan, wala naman yan. Pero maging siya. Oh, yes. Oo yun. Nung una, kaya ko alam to, then, Christians kami, maaga pa, naging Christian na ako eh. Kasabay namin lang yan, sila. Kasama namin yung, yung miracle siya, everyday, miracle. Ganon. Yan sila, ano? Si article lang yan. Okay. So, halos ang pastor eh, na talagang patindi. Yun ang pinagagaya niya. Bumubuhay ng mga patayon. Yung himala, may himala ang word ng ano niya eh. Ay, hindi. Camilo Principe. Yun. Ay, naging popular yung Principe. Okay? Tapos ang mga balita niya, nasabi niya, bumuhay ng mga patay. Ganyan. Ang daming kwento ng Principe. Doon ako na-born again. Daw. Na-born again daw ako sa kanya. Okay. So, yun ang mga kasabayan namin. Kaya alam namin yung mga gimmick ng yan. Si El Shaddai, kaya siya naging pastor kasi nauubos ang member ng mga Katoliko. So, ang ginawa ng mga pare, binigyan ng pera para magkaroon ng sarili program. Pinondohan. Kaya umangat siya. Kung saan yung radyo ni Camilo Principe, doon din si El Shaddai. Magkasunod. Ganun. Mas nauna si Principe, mas makapangyarihan si Principe. Ano na yan? Okay? Pero tinanong mo yung mga salitang ito. Ito mga taong ito. Lahat na. Pati si Eddie Villanueva. Okay? Principe, Camilo Principe. Yung sa Red of Light. Bulls Conde. Sila Paul Mata ng Word for the World. Marami yan, marami. Okay? Walang training. Walang theological training. Walang aral. Magaling lang na mag-English. Si Woods, mag-English. Magaling na communicator. Okay, yan. Magaling na communicator. Sa dami at pumuputok ang mga Christians na napakarami, kailangan ng leader. Yun ang ipinasok. Sasabayan mo yan para yung usapan. Yun ang ginawa. Okay? Kaya yung unang panahon ng Christianism, yung mga born again, ganito, wala masyadong aral, wala talagang aral. Hindi yung yun ang patuloy sa ganun. Ako, maniwala, yung kapatid ni Imelda Marcos, magturo ako sa kanya. Taga Makati, magpupa ko ng pangalan. Nakalimutan ko na yun. Hiningin ako magturo sa kanya. Hindi naman ako talagang nagba-Bible teach. Okay? Tapos sinunod ko yung pastor ko, ano po bang pwede na ituro dito? Ngayon lang ito makakapakinig. Ay, hindi, magbasa ka lang ng magazine. Hindi kung nabasa ko, yun ang turo mo. Hindi si Romualdez, si dating governor. Sa Liti. Hindi, tahimik lang yun. Hindi Romualdez. Ibang pangalan eh. Okay? So, yun ang ginawa ko. Nagturo ko, gabi. Gabi nagsimula past 9. Ang turo sa amin dito sa church namin ito, ano to, teste. Yung ang demonyo, sabi gano'n, gumagalaw niya, kumikilos yan. Basta si church. Hindi si Teo, Romualdez. Sa Makati, basta nakatira siya sa Makati. Oo. Tapos ang demonyo, nagpapaantok yan. Okay? Kaya pag may Bible study kayo, italin niyo yung demonyo. Ganon. So, yun ang alam namin. Binuin mo yung mga turong ganon. Okay? Una, hindi na mag-aaral ng Bible, di ba? Basta lang ng magazine, tapos yung mga demonyo, ganon. Kaya nagtuturo ako, nakikita ko yung mga tao. Sabi ko, alas 10. Gumagano lang, pakikita na. Ginawa ko, sumigaw ako. Sa pangalan pa yung Kristo Jesus, demonyo, malis ka sa lugar na ito. Sa lakas ng boses ko, nagising lahat. Sa loob-loob ko, ang galing ng Panginoon. Makapangyarihan ng Diyos. Okay? So, nakikita nyo, okay? Ang gusto ko ipakita sa inyo, yung gawa ng laman, huwag natin always sasabihin gawa ng Panginoon. Okay? Huwag natin gagawin na
yung mga effective na ginagawa natin ay sa Diyos. Hindi. Okay? Hindi gano'n. Pati ang pagbabago, gano'n din. Hindi tayo ang magbabago sa sarili natin, kundi ang Panginoon. Kung ikaw ay talagang Kristiyano, magbabago ka talaga. Kung ikaw ay may banal na Espiritu Santo, magbabago ka. Amen? Kaya yung kung sinasabi nyo na yun, maaring hindi talaga Kristiyano yun. Ano nga siya nga, demonyo siya. Ay, hindi naman natin alam. Kasi yun nga po sinasabi natin, hindi natin alam ang oras at ang araw na kung kailan na born again ang tao. Hindi ho natin masasabi kung kailan siya pinasukan ng Banal na Espiritu Santo. Okay? Ipag-pray natin. Ipag-pray natin. Baka sakaling yan ay tinirang din ng Panginoon. Yun lang, hindi pa talaga niya oras para yung Espiritu ay pumasok sa kanya. Okay? And speaking of that, meron silang nakikita na parang kasamahan na tayo. Ang unang tanong siguro dito, maganda is this. Ano kaya ang nakikita ng ibang tao sa akin? Baka may nakikita rin sila. Diba? Kasi hindi natin alam. Lalo na yung kailangan. Yung kailangan, hindi mo talaga alam na mayabang ka. Ibang tao ang sasabi na mayabang ka. Pero dapat pasalamat ka. Na mayabang ka. Change mo ng tao yun. O dapat. Pasalamat ka. Kung ikaw ang Kristyano, dapat salamat ka. Oo. Okay? Ang isa sa mga kapatiran na talagang mataas ang pananaw ko, irrespetado yung tao na yun. One time, sinolo ako. Okay? Sinolo ako. Kasi Roma, tapos binigyan ako ng bote. Ano to? Hindi. Hindi. Ano yan? Ibigay ko lang, Swiss mo. Maganda yan, Pastor P. Mouthwash. Mouthwash. Hindi distillation. Okay? Talagang, I really love that person. Siya lang ang nagsabi sa akin na meron akong ganong problema. Because of that, nagpatingin ako. Okay? Dito pala sa aking guts ang problema. Kaya minsan ang hininga ko ay hindi alos. Okay? Siya lang, yung babae na yun. Siguro tayo rin naman. Tayo rin naman, meron din tayo mga misang, hindi ko sinasabing bad day. Okay? Meron tayong galaw, meron tayong kilos, meron tayong salita na hindi maganda. Nakaka-offend pala. Hindi natin alam na na-offend yung iba. Okay? So, as brothers, as sisters, yun ang gawin siguro natin. Sabihan natin yung kapatid natin. Okay? Kung pangit siya, kung ano sabihin, alam na ng tao yun. Hindi ba naman kahit sabihan mo, galit pa mabilis. Siguro na sa tao. Kung talagang siya ay Kristiyano, hindi siya magagalit eh. Ako sabihin mo kung pangit, papasalamat ka sa iyo. Dapat naman mo pa eh. Sinabi mo yung totoo. Sinabi mo yung totoo. And then, because sinabi mo yung totoo, pwedeng ayusin ko na lang yung aking pananamit. Pwedeng mas maganda yung aking pananamit. Para hindi mo na makikita yung mukha ko. Pananamit na lang makikita mo. Kala ko pinangailangan natin sa mukha. Ano ko, Muslim? Nakuha niyo po ba? Oo. Din ito ng pagbabago ng Panginoon sa atin. Amen. Remember, yung ang pinapalitan ng Panginoon sa atin, ang gusto niyang alisin, yung hindi maganda. Pag-uugali, pagsasalita, yung mga ganun. Okay? Ano, katingin na rin ka rin sa'yo. Oo, yun. Salamat. Salamat ako sa inyo. Oh, yun. Alam mo yun, hindi pa maganda. Kasi may diferensya mata niya eh. Ay, hindi na. Huwag mo nang itugtog. Kung sa salita lang. Period. O, yun lang. Okay? Pag sinabi Ayos mo yung sarili mo sa kanya. Okay. Kasi pag sinabihan Amen. tayo, Pero may diferensya natin niya eh. tatandaan nyo ha,
tandaan natin, okay, kapag yung ibang tao ang nagsasabi sa atin kung anong problema natin, huwag kong titignan yung tao lang. Ginagamit ng Panginoon yung tao para masabi sa iyo, ma-rebuke ka. Amen. Ano yan? Oo, ginagamit talaga, ginagamit. Ikita ko. Okay. So part yun ha, corrections natin, part ito ng pagbabago sa atin. And, ba't ka ba binabago ng Panginoon? Ginagamit talaga. Ba't ka ba ginagamit ng Panginoon? Siguro may Okay, bakit yung iba gagamitin siya ng Panginoon para mabago tayo? siguro may pagkagamitan ka rin sa Panginoon. Kaya ginagawa niya. Oo. Ito na lang, bottom line. Bottom line na lang pag-usapan natin. Dok, galing pala ako sa PMA kahapon. Nakita kami ni Congressman, si Artista, ang pangalan. Sabi niya, kung pwede, dito kayo mag-aaral sa PMA. Pwede, makikinig ko siya. Minsan lang daw, kahit minsan. Nata kami kayo, artista na yun, ang pangalan. Si, pangalan nun. Dennis Roldan. Si Dennis Roldan. Sama si Colonel. Tuturo ako sa church nila. Gusto daw, mag-aral ulit. Pero sabi ko, wala. Kailangan daw sagot sa pagkain. Bosing mo siya ron? Hindi, siya, ang busing doon, si Colonel, gulong yung church sa lahat ng mga Pagka gusto nila, walang problema sa atin. Paminsan-minsan, din tayo. Pwede siguro minsan na, i-schedule natin, tawagan na lang natin sa kailangan tayo. Gusto na mag-aral. Kasi wala naman yung sa Catholic sa labas. Kailangan sabihin kay Colonel, Parang na-trauma ako kay Dennis. isa rin yan. Tuturo ako. Nagpapamanicure. Talagang paboso talaga. Pero nagpapamanicure nila. May nagpapamanicure sa kanya. Ganon. Kaya naman talaga. May yabang. Kaya na talaga. Marami na po din eh. Meron pang ugali. Pero bilib sa'yo yun, bilib. Wala akong paniwala. Ang gusto ko ang Panginoon ang magbilid sa akin. Hindi mo ganun. Okay. Ginagamit siya ng church nila para mag-evangelize. Okay, so sinasabi nila yun sa marami, ng mga churches. Pagka tumawag ka, pwede po si Pastor Dennis, ganyan. Bakit? Meron po kaming evangelism eh. Sandali. Kukuha ng papel yung pastor niya. Saan yan? Saan? May ilang araw. Tingnan na, ilang kilometro ba yan mula Maynila? Ganyan. O sige, magbabayad kayo. Magbabayad ng malaki. Hotel, pagkain, lahat-lahat, kung ilang araw. Halimbawa, 3 araw, times 3, gano'n. O yun po babayaran ninyo. Papabayad si Dennis. Ang manager niya, yung pastor nila. Okay. Parang sinasakyan ng pastor yung kasikatan ng tao. Gabilan ka. Kapitan. Hindi Kristiyano, pagkagano ng tingin. Tama. Hindi Kristiyano. Okay. Mag-artista na lang siya. Pagkagano. Kaya siguro pinutol ng Panginoon yun. Pinasign mo na. Palay na yung pagka-artista niya, artista ka eh. Ay, lang ginagawa niya. Sabi ko nga eh. Naiinis na rin ako noon. Mga panahon. Ultimo paa. Talaga nung papapedicure. Ganun. Nilalagay sa pastor, yung mga ulit. Yan, papapedicure. Ay namamatay yung mga witnesses laban sa kanya. Dennis, ang galing mong gumawa. Pinatay mo lahat, pinapatay mo yung mga Ang galing. Hindi halata. Yung mga witnesses nung kalaban. Nawawala eh. Okay, anyway, nagkasala ako. Sinabi ko yung mga gano'n. Pero totoo naman. Okay. Ephesians 4:30, do not believe the Holy Spirit, okay, in whom you were sealed for the day of redemption. Ano ba yun? Day of redemption.
Ano yung date of Yung ano, yung glorification natin.